Air conditioning and ventilation system. Mechanical dryers. Mechanical dryers are used to control the heat and airflow of a material to lessen the moisture content. Dryers usually used in agriculture, food food processing, and other manufacturing industries. This process helps to prevent spoiling, extends lives, and improve the material properties. There are different types of dryers. Tray dryers. The materials will be placed on trays and exposed to heat. Usually used for small batches of herbs, fruits, and pharmaceuticals. Rotary dryers. Built with a rotating drum that dries the material. Usually used in drying sand, minerals, and grains. Fluidized bed dryer and belt dryer. Fluidized bed dryer. Making the material liquid using hot air to ensure uniform drying. Usually used to dry powders and pharmaceutical. Belt dryer. This dryer transport the material from the conveyor belt to drying zone. Usually used in large-scale drying such as food products and textiles. Common terminologies in drying process. Hygroscopic substance. Retain variable moisture. Moisture weight. Moisture present at the start or end of drying. Bone dry weight. Constant weight when fully dried. Gross weight. Sum of dry weight and moisture. Moisture content. Expressed as percent of gross or dry weight. Sample problem 1. A copra drying plant is designed to dry 1,000 kg per hour of fresh coconut meat containing 30% of water. The raw copra from the dryer contains 5% water, fresh air at 25 degrees Celsius and 40% relative humidity, entering the dryer at 98 kPa. The air is heated at 110 degrees Celsius before entering the adiabatic drying chamber and leaves the dryer at a temperature of 75 degrees Celsius with a humidity ratio of 0.02285 kg per kilogram. Assuming 100% of heat transfer efficiency in the air preheater, find the amount of steam required by the dryer when considering saturated steam to saturated liquid at 150 kPa. Express answer in kilogram per hour. Bale, ito magiging diagram natin sa sample problem 1. Ang papasok sa may preheater natin is 27 degrees Celsius, 40% RH, 98 kPa. At ang lalabas naman sa kanya na papasok dito sa may dry chamber natin is 110 degrees Celsius at ang lalabas naman is 75 degrees Celsius SH, 0.0285 kg per kilogram. Ang given na gross weight natin sa A is 1,000 kg per hour. Ang moisture content natin sa A is 30% or 0.3. Ang moisture content naman natin sa B is 0.05. Ito ang magiging pinaka-formula natin para makuha natin yung MS. MS equals MA H2 minus H1 all over HFG. Ito may sariling formula to. Ito. MA equals MWA minus MWB all over SH3 minus SH2. Ito yung mga iba pang equation. GW equals MW plus BDW. And MC equals MW all over GW. Ito magiging equals lang tong dalawa na to. BDWA equals to BDWB. Since ito, ang kailangan nating makuha dito is yung itong FW, itong magiging equation natin. MWA equals to GWA times MCA. Magiging cross multiplication na to. Ito aangat dito para makuha natin yung MW. Wait lang, purahin natin ito. Then,
Bali, ang GWA natin equals to 1,000 kilogram per hour. Tapos yung MC natin is 30%, 0.3 equals to 300 kilogram per hour. Ito. Next. Since nakuha natin yung MWA, mag-MWB naman tayo. Ito ang may, parang ganun din sa MWA, kapares lang. Ang formula natin, GWB times MCB. Since wala pa tayo na itong GWB, magiging GWB times 0.05 muna siya. MC natin sa B, 0.05. Tapos ito yung magiging formula niya ng GW. Isa una nating dito. Diyan kinuha yan. Yan, dyan. Basta dyan kinuha yan sa may itong formula na to. GWB equals MWB plus BDW. Since wala pa tayo na itong MWB tsaka BDWB, pwede natin yan makuha dito. Itong BDWB dito. Since equals lang itong dalawa, BDWA tsaka BDWB. Ang BDWA kasi natin, ito ang formula. GWA minus MWA equals to 1,000 minus 300. Ito magiging sagot dyan, 700. Buhay natin. Ito ang magiging sagot, 700. Bali, ang BDWB natin is 700 na. Equals lang sa BDWA. Tapos ito na, balik na tayo dito sa formula na to. Bali, magiging ito. GWB equals MWB plus BDWB. Equals to, since ito nga yung formula niyan, ito ang pinalit natin. Magiging GWB times 0.05 plus 700. Since ito, pwede natin to ilipat dito. So, magiging, ito kasi, lilipat to dito, lipat sa kabila, magiging GWB minus GWB times 0.05. Tapos ilalabas natin tong GWB, magiging ito yan magiging, ilalabas natin tong GWB, magiging GWB times 1 minus 0.05. Bali, magiging cross multiplication, bababa siya dito sa 700. Kaya magiging, ito nga ang equation natin. 700 all over 1 minus 0.05 equals to 736.8421 kg per hour. Para naman sa MWB natin, since ito nga yung formula niyan, wait lang, burahin na natin itong iba. Turo naman rin. Since ito nga yung formula niyan, meron naman na tayong GWB tsaka MCB. Nakuha na natin to kanina. Ito yung GWB natin. GWB times 0.05 lang yan. Bali, itong 736.8421 5 sa 0.05. Ang makuha natin yan is ito, 36.8421 kg per hour. E di, ang formula natin kanina, ito, para sa MA, nakuha natin itong MWA, MWB. Bali, balik na tayo. Dito tayo sa SH naman na. Ito, SH2 equals lang siya sa SH1. Bali, ang formula ng SH is 0.622 times PB1 all over PA. Ang PB1 natin, ito, pwede natin yan makuha dito sa RH. RH equals PB1 all over PSAT sa T1. Bali, ito yan, may PB1 equals RH times PSAT ng T1 equals 27 degrees Celsius equals 0.4 times 3.5627 kPa. Ito, kailangan natin ng steam table dito
para makuha natin tong PSAP. Tapos, makukuha natin yung PB1, 1.4268 kPa. Yung PA naman na kailangan natin, ito. PA equals PATM minus PB. Bali, ang atmospheric pressure na given doon is 98 kPa. Ma-minus lang natin tong PB1 na nakuha natin. Ito. Bali, 98 minus 1.4268. Ang magiging sagot is 96.5732 kPa. Next. Ito. Ang makukuha natin, ito, pwede natin masolve yung SH2 natin. Magiging 0.0091896 kg per kilogram. Bali, may given na SH3 doon kanina. Ito. Ito. SH3 natin yan. Yan. Kasi dito yan eh. Ito 1, ito 2, ito 3 natin ito. Balik tayo. Yan. May SH3 tayo ito. Bali, kumpleto na pala lahat. Bali, MA equals MWA minus MWB all over SH3 minus SH2. 300 minus 36.8421 kg per hour. 0.02285 minus 0.0091896 kg per kilogram. Cancel lang naman to, magiging cancel lang tong dalawa na to. Since ang kinukuha naman natin is mass. Bali, ang sagot natin is 337.352348 kg per hour. Ito naman. Since ang formula natin dito sa para makuha natin tong MS, ito nakuha natin to, yung MA na to. Kailangan naman natin itong H2, H1, tsaka SHG. Ito na, sorting for enthalpies na tayo. Ang formula kasi ng H natin, H equals CPT plus SH times HG at temperature. Bale, ito nga ang H1 natin. CPT1 plus SH1 times HG sa T1. Bale, yan na nga yan. Ang HG natin, makukuha natin yan sa ito, HG makukuha natin yan sa steam table. Bali, equal siya sa 1 times 27 degrees Celsius yung given. Plus, ito yung nakuha natin SH1 kanina. Tapos ito sa steam table na to. Bali, ito ang sagot, 50.44 kilojoule per kilogram yan. Ganon din sa SH2. Yun lang, susundan mo lang yun. Ito, given naman to. Ito yung nakuha natin kanina. Since, ito, ang ginamit lang din dito, SH2 na nakuha natin. Since equals lang naman tong dalawa. SH2 tsaka SH1. Yan, equals lang yan. Bali, makuha natin 134.7338 kilojoule per kilogram. Ito, HFG naman natin, since wala pa tayo niyan. Makukuha natin yan sa HFG at 0.150 MPa. Sa may steam table lang to, makukuha natin to sa steam table. Ang magiging sagot is 2226.5. Ito, bali, kompleto na. May MA, may H1, may H2, H1, tsaka SH. HFG na tayo. Bali, ito na yung solution niyan. 337.35, binakuha nating MA. Ito. Times 134.7338 minus 50.44 all over 2226.5. Bali, ito na magiging sagot natin. MA natin yan. Isin natin yung pag-box natin. Try natin. Yan, okay na yung pag-box na. 12.77184 kg per hour. Yan na yung pinakasagot natin. Sample problem to na tayo. A rotary dryer is to deliver 1.5 m tons per hour of copra with moisture content not to exceed 3%.
The wet feed contains 40% moisture. The air enters the dryer with a humidity ratio of 0.016 kg per kilogram dry air and leaves at 60 degrees Celsius and 100% RH. If the dryer operates at atmospheric pressure, determine the amount of wet feed in mtons per hour. Ito ang pinaka-diagram natin. Pumasok, 0.016 kg per kilogram. Lumabas, 60%. Saturated siya, 100% RH. MCA natin, 40%, 0.4. Gross weight ng B natin is, gross weight nung lumabas na to. Kasi papasok yan dito, lalabas dito. 1.5 mtons per hour. Ang moisture content naman, nung lumabas na siya is 3% na lang, bumaba na kasi nga dryer to. Ang moisture niya nung una 40%, nung lumabas 3% na lang, 0.03. Yun, ang hinahanap natin is gross weight. Gross weight siya nung pumasok dito. Pumasok siya dito, gross weight niya. Bali ang formula is MWB. Ang dadaan muna kasi tayo dito sa nung lumabas na. Dito tayo dadaan. Yan. Kasi nga, yan, dyan yung given natin. Kung kanina, papasok palabas tayo. Ngayon, dito tayo magsisimula sa labas. Papasok. Pabaliktad. To. MW, wala pa tayo. MWB equals GWB times MCB. Bali, ito. 1.5 mtons per hour times 0.03. Sagot is 0.04 mtons per hour. Ito. MWB natin yan. Ito naman ang kasunod na formula ng GWB. Ito. GWB equals MWB plus BDWB. MW natin, lipat natin dito. Yun lang. Ganun lang yan. Magiging sagot. Bali, ito. BDWB equals GWB minus MWB equals to 1.5 minus 0.045 equals 1.455 mtons per hour. Equals lang siya sa BDWA. Lagi lang equals ng dalawa na to. BDWB tsaka BDWA. Bali, ito na yung formula natin. GWA equals MWA plus BDWA. Since wala pa tayong MWA, di pa natin makukuha tong cross weight natin sa A. MWA equals GWA times MCA equals to, since wala pa rin tayong GWA, naging ganito lang siya. GWA times 0.04. Magiging formula natin sa GWA natin is GWA. Ito, makapalitan na tong MWA na to. Neto, GWA times 4. Bali, ito na siya. Plus BDWA. Bali, magiging 0.4 GWA plus 1.455. Ay, nakuha natin kanina. Bali, ito, para ma-equate natin to, lilipat to dito sa kapila. Bali, magiging ano yan? GWA minus 0.4 GWA. Tapos ilalabas natin itong GWA, magiging GWA 1 minus 0.4. GWA times 1 minus 0.4. Bali, ito siya, 0.6 siya. Bali, GWA times 0.6, tas cross multiplication, magiging GWA equals to 1.455 all over 0.6. Bali, ang magiging answer natin is ito. Ayusin natin yung box natin. Linisin na nga.
Ang answer natin is 2.425 mtons per hour. Sample problem number 3. Wet materials containing 215% of moisture. Dry basis is to be dried at the rate of 1.5 kg per second in a continuous dryer to give a product containing 5% of moisture. Wet basis. The drying medium consists of air heated to 373 Kelvin and containing water vapor equivalent to a partial pressure of 1.4 kilopascal. The air leaves the dryer at 310 Kelvin and 70% saturated. Calculate how much of air will be required to remove the moisture. This problem, hinahanap yung mass flow rate or the MA. May formula tayo to get the MA, which is the MW or moisture weight A minus moisture weight B all over SH3 minus SH2. Ngayon, kung natin hanapin is the specific humidity or SH2. Sa pagkuha ng specific humidity, meron tayong formula na ginagamit, which is the 0.622 times PV all over PA. In this case, meron tayong given na PV, which is the 1.4 kilopascal. And wala tayong PA. Pero since meron tayong PV, meron din tayong PB. The atmospheric pressure, which is the 101.325 kilopascal. Ngayon, substitute lang natin yung mga given. Anyway, to get the PA, kailangan natin gamitin yung formula na PB minus PV, which is the 101.325 minus 1.4 kilopascal. Ngayon, substitute lang natin lahat ng mga values sa ating formula, which lalabas is 0.622 times 1.4 all over 101.325 kilopascal minus 1.4 kilopascal. And pagkasolve natin, makukuha natin yung value ng SH, specific humidity, which is 0.00871 kilogram of vapor all over kilogram of air. Next, move to specific humidity of 3 or SH3. Same thing, gagamitin natin yung formula ng 0.622 times PV over PA. But in this case, wala tayong given na PV. Pero meron tayong given na RH, which is the 70%, at meron tayong temperature na 310 Kelvin, which is 37 degrees Celsius. In this case, para makuha natin yung PV, gagamitin natin yung formula ng RH is equals to PV all over PSD, which is the PSD is also equals to PSAT at T3 or 37 degrees Celsius. Ngayon, to get the PSAT or the saturated pressure at 37 degrees Celsius, tignan natin yun sa steam table. And makukuha natin doon is 6.281 kilopascal. Since meron na tayo, kompleto na tayo nun, kunin na natin yung PV. And gagawa tayo ng formula, which is PV is equals to RH times PSAT. And substitute natin yung mga values into our formula na 0.7 times 6.281 kilopascal. And makukuha natin is 4.3967 kilopascal as PV. And balik tayo dito sa pagkuha ng SH2 na may formula lang 0.622 times PV over PA. Ngayon, yung PV na nakuha natin na 4.3967, substitute lang natin sa PV. Same thing lang din signal natin sa SH2. And then, makukuha nating value for SH3 is 0.02821. Mali. Makuha natin is 0.02821 kilogram over kilogram. Now, after natin makuha yung SH or the specific humidity, now let's move forward to get the MW or the moisture weight.
Meron tayong formula ginagamit para makuha natin yung MW, which is yung una is GW or the gross weight is equals to moisture weight plus boundary weight. And meron din moisture content is equals to MW or all over GW. In this problem, take note that the BDWA is also equals to BDWB. Now, una para makuha natin yung MWA, dadaan muna tayo sa formula ng MC. Ano nga ba formula ng MC? Or the moisture content. Rather bukod dito sa MW or GW. Meron pa tayo isang formula which is the moisture ratio all over 1 plus moisture ratio. Since sa problem, merong binigay na moisture ratio which is 215%, gagamitin natin yon, convert it into decimal, which is 2.15. Since meron tayong MR, substitute lang natin na yun, yung mga value na yon sa formula natin na to. Which the computation is 2.15 all over 1 plus 2.15. And makuha natin doon na moisture content is 68.254% or 0.68254. Then, after natin makuha yon, balik tayo sa formula na to, na MC all over MW all over GW. Now, equate lang natin yung formula na ito, convert it into MA is equals to, or MWA is equals to MC times GWA. Since meron tayong MC, lagay lang natin dito yung value na MC. Now, balik tayo dito sa una natin formula na GWA is equals to MWA plus BDWA. Ito yon. Yan, since meron tayong equation ng MWA or dito, formula or equation ng MWA, substitute lang natin siya, which is lalabas is GWA is equals to 0.68254 GWA plus BDWA. And then, ito na yung formula natin, di ba? Ngayon, parang kailangan natin kunin dito yung BDW using this formula. I-equate lang natin to, and since, by the way, yung gross weight is binigay sa problem, which is 1.5 kg per seconds. Ayan, substitute lang natin yan. Mangyayari is BDWA is equals to 1.5 kg per seconds times 1 minus 0.68254, and makuha natin BDW is 0.47619 kg per seconds. By the way, sinabi ko rito kanina na BDWA is also equals to BDWB. Kaya dalawa na nakuha natin kagad. Next, since meron tayo BDWA, balik tayo sa equation ng GW is equals to MW plus BDW. MAW, ito yung magiging formula, derive lang natin or equate lang natin maayos. MWA is equals to GWA plus minus BDWA. Lagay lang natin yung mga values niya na 1.5 minus 0.47619, and makuha natin na moisture weight of A is 1.02381 kg per seconds. Yan. Ito tayo sa MWB or MCB, katulad lang din sa una na ito, pwede natin gamitin siya dito sa pangalawa, sa B. MCB is equals to MWB over GWB. In this case, hindi ngayon GW ang binigay, kundi the moisture content, which is 5%. With that, i-equate agad natin yung MWB as 0.05
GWB. Ayun. Guys, sa ginawa natin sa una sa G, GWA, gagawin din natin yung formula dito sa GWB. Na GWB is equals to MWB plus BDWB. Since meron tayong BDWB, equate lang natin yon, substitute lang natin dito. Kalalabasan is 0.05 GWB plus BDWB. Take note, again, yung BDWB is also equals to BDWA. Meaning, meron na tayong value nito. Then, hanapin natin yung GWB using this formula. Equate lang natin, and makuha natin formula is GWB is equals to BDWB all over 1 minus 0.05. And substitute lang natin yung value ng BDWB as 0.47619 kg per seconds all over 0.95. And with that, makuha natin yung gross weight of B as 0.50125 kg per seconds. Ayan. Balik tayo sa formula ng MWB. Since meron tayong GWB, and makuha natin yung MWB as using formula of 0.05 times 0.50125. And makuha natin doon, after natin i-compute, is 0.02506 kg per seconds as moisture weight of B. And with that, remember, ito yung formula natin to get the mass flow rate. Ang formula na gamitin natin is MWA minus MWB all over SH3 minus SH2. Since kompleto na natin lahat ng values na hinahanap, substitute lang natin to lahat. And then, after natin substitute, makumpute natin as MA is 51.221 kg all over 51.221 kg per seconds as our mass flow rate needed to remove the moisture. Sample problem number 4. The temperature of air in a dryer is maintained constant by the use of steam coils within the dryer. The product enters the dryer at the rate of 1 ton per hour. The initial moisture content, or the MRA, is 3 kg of moisture per kilogram of dry solid and will be dried to a moisture content of 0.10 kg moisture per kilogram of solid, or the MRB. Air enters the dryer with a humidity ratio of 0.016 kg moisture per kilogram dry air and leaves with 100% relative humidity, while the temperature remains constant at 60 degrees Celsius or 333 Kelvin. If the total pressure of the air is 101.3 kPa or kilopascal, determine the capacity of the first draft fan to handle this air in cubic meter per minute. Sabi dito sa problem, hinahanap dito is the volume flow rate ng fan in cubic meter per minute. Paano nga ba makuha ang paano nga ba makuha yung volume flow rate? Makukuha natin yung volume flow rate via mass flow rate times specific volume. Ngayon, paano ba natin makukuha yung dalawang hinahanap na yun, na mass flow rate tsaka volume flow rate? Una, dumuna tayo sa madali, which is the pagkuha ng VA or the specific volume. Paano nga natin makukuha yun? Pwede tayo dumaan sa gamit na PV MRT or the PV RT. Then, since hinahanap lang naman doon is specific volume or the volume, pwede natin gamitin yung formula na V or specific volume is equals to gas constant times temperature all over pressure.
In this problem, wala tayong pressure. Wala yung PA or the absolute pressure. Ngayon, makukuha natin yan via PB minus VB. Ang problema, wala tayong VB. Ngayon, ang senaryo, pwede tayo dumaan para natin makuha yung SH, di ba? Pag tayo doon. Para makuha natin yung SH, gumagamit tayo ng formula na 0.622 times VB all over PA or PB minus VB. And in this case, wala nga tayong PB. And meron tayong PB na atmospheric pressure na 101.3. Pero, based sa problem, meron tayong given na SH, which is 0.016 kg of vapor all over kilogram of air. Paano natin makuha yung VB? Dadaan tayo sa SH na formula na to. Lagay lang natin yung i-input natin sa calcul lahat ng given na binigay na 0.016 is equals to 0.622 times VB all over 101.3 kilopascal minus VB. And makukuha natin sagot is 2.54 kilopascal as the PB. Ngayon, balik tayo sa formula na V is equals to RT over P. Ngayon, kompleto na kailangan natin. Meron na tayong VB at also meron tayong PB na 101.3. We all know na ang specific gas constant ang volume nito is 0.287 kJ per kilogram Kelvin. Input lang natin siya or isa-substitute natin siya sa ating formula. Ang magiging formulation natin is specific volume is equals to 0.287 kJ per kilogram Kelvin times 60 plus 273 Kelvin all over 101.3 minus 2.54. After natin input sa calculus, makakompute natin at makukuha natin yung specific volume as 0.968 cubic meter per kilogram. Next, move naman tayo sa pangalawang hinahanap to get the volume flow rate, which is the mass flow rate. Kagaya sa sample problem number 3, na hinahanap is MA or the mass flow rate, kailangan natin hanapin yung kailangan natin dumaan sa formula ng MWA minus MWB all over SH3 minus SH2. In this case, wala lahat to, hindi siya given lahat. So dadaan tayo mula sa basic, sa umpisa sa SH3. Ngayon, solve for SH3 at 60 degrees Celsius and 100% RH or relative humidity. Paano nga ba makuha yung SH3? Patulad lang ginagawa natin kanina na formula, gumamit tayo ng 0.622 times PV all over 101.3 minus PV. In this case, wala ulit the given na PV. Pero, meron tayong RH. And pwede tayo dumaan sa formula ng RH is equals to PV all over PSD or PSAT at T3 or at 60 degrees Celsius. And makuha natin yung PSAT or the saturated pressure via steam table of 60 degrees Celsius. And makuha natin na yun is 19.94 kPa or kilopascal. At magiging PV3 din siya or the PV because yung RH sabi dito is 100%. And pag multiply mo yung 19.94 pag multiply mo yung 19.94 to 1 is still 19.94 kPa pa rin. Move forward, meron na tayong PB.
makuha natin yung SH3. And makuha natin SH3 is 0.1524 kilojoule per kilogram per kilogram. Next, meron na tayong SH3. Punta naman tayo sa moisture rate. Since sa problem, sabi dito, yung MRB or the moisture regain is given, pwede natin gamitin yung formula is the MR is equals to MW all over BDW. Sisimula tayo sa B. And pwede natin gawin na MRB. Since sa problem, sabi ang MRB daw is 0.1 kilogram per kilogram. And wala naman tayo MW at wala rin tayo BDW. Pero kailangan natin makuha yung moisture rate ng B. Pwede equate, gumawa natin equation by with this formula. Mangyari, ang MWB is equals daw sa 0.1 times BDWB. Iwan mo natin yan. Next, move forward tayo sa wet feed. If you remember, sa pagkuha ng moisture content, gamit yung moisture ratio, meron tayong formula ron, di ba? Ito ang formula na yun. MC, or moisture content of A, is equals to MRA all over 1 plus MRA. Ang MRA, based sa given, or based on the problem, sabi dito is still 3 kg per kilogram. So, madali natin siya makuha. Substitute lang natin yung given, magiging 3/4. And make it, gawin natin siyang decimal, 0.75. In percent naman is 75% makuha natin. So, meron na tayo MCA or the mixture content. Punta tayo dun sa pagkuha ng moisture content, moisture rate ng A. By the way, sabi sa problem, meron tayong gross weight na 1 ton per hour. Since takatan siya, kailangan natin siya i-convert into kilogram. By multiplying 1,000 kilogram. Makakancel natin yung 1 ton. Hindi mangyari, gagamit tayo ng formula to get the MW na nadaan tayo sa MCA. MCA is equals to MW all over GW. Since MW nga hinahanap, manipulate natin yung formula, derive lang natin. Makukuha natin yung MW by multiplying MCA and GWA. Ang kalalabasan na moisture rate ng A is 750 kg per hour. Ngayon, kagaya sa ginawa natin kanina dito, na ito yung formula, di ba? To get the MR. Ang gagawin natin dito, gamitin yung formula na MR is equals to MW all over BDW. In this case, meron na tayong given na MWA, meron tayong MRA, ngayon wala tayong BDW. Ngayon, para makuha natin yung BW, i-divide natin yung MW sa MRA, which is 750 kg per hour all over 3 kg per kilogram. And makukuha natin BDWA is 250 kg per hour. Take note na ang BDWA is also equals to BDWB. Hindi meron na tayong BDWA tsaka BDWB. Ngayon, balik tayo sa formula na to. Para makuha yung moisture rate ng B. Then, ito na nga. MWB is equals to MRB times BDWB. Diba ang MRB, sabi is 0.10 kg per kilogram. And meron na tayong kakakuha lang na BDWB via BDWA
na 250 kg per hour. Pag multiply lang natin siya na yung 0.1 tsaka 250, makukuha natin is 250 kg per hour of moisture weight of B. Then, yun nga, since na-kompleto na natin yun, meron na tayong SH2 as said sa problem, meron tayong SH3, kinuha natin kanina, meron tayong MWA, at meron tayong MWB na recent lang natin nakuha. Ngayon, ang kulang na lang, di ba, sa pagkuha ng volume flow rate is the mass flow rate dahil meron tayong specific volume. Solve lang natin siya. Yung formula na ito is, yung value na ito is direct substitute lang natin yung mga nakuha natin kanina to make it to get the MA. Ngayon, substitute lang natin lahat, 250 minus 25 all over 0.1524 minus 0.0160. Makuha natin doon sa computation is 5,315.25 kg per hour. Meron na tayong mass flow rate. Again, kompleto na tayo. Meron na tayong specific volume. Meron na tayong mass flow rate. Ngayon, makuha natin si volume flow rate or the pad capacity. Ito yon. Ngayon, kompleto na nga. Substitute lang natin yung nakuha natin mga values na 5,315.25 and 0.968 nakuha natin. And multiply lang natin. Makuha natin is 5,145.162 cubic meter per hour. Again, per hour siya. Sabi, ano daw ang pad capacity in cubic meter per minute. Since per hour siya, i-divide natin siya in 60 minutes. And makuha natin na pad capacity is 85.75 cubic meter per minute as the pad capacity or the volume flow rate. Sample problem number 5. A wet solid contains 40% of moisture, wet basis, and is dried to 10% moisture, wet basis. If 100 kg of wet solid is fed, calculate how much moisture is removed. Base sa problem, hinahanap dito yung moisture. Kung ilang moisture ang nawala out of 100 kg of wet solid. Okay. Sula tayo sa moisture content, wet basis. Sabi dito sa problem, merong moisture content na 40% of dry solid. And yung hinahanap is mass of water initially na out of 100 kg, meron tayong 40% na dry basis. Ilan yung kilogram meron doon? Out of 100. So basically, multiply mo lang yung 0.4 sa 100, which is 4 kg ang lalabas. Then, para makuha naman yung mass of dry solid, basically, gagawin mo lang is 100 kg minus the mass of water initially, which is the 40 kg, and lalabas doon na mass of dry solid is 60 kg. Next, and meron na tayong mass of dry solids, which is 60 kg. Kunin naman natin yung final mass. Kasi based sa problem, merong 10% of water and 90% of dry solids ang natira sa mass of dry solids na 60 kg. Ngayon, compute natin kung ilan yung kilogram na meron out of 90 dry solids. So basically, yung formula natin is WF or the final mass of product is equals to mass of dry solids all over percentage of dry solids, which is the 90% or 0.9. Then 60
all over 0.9 is equals to 66.67 kg. Ayan yung final mass natin. And back tayo sa main problem kung ano yung hinahanap, which is the moisture removed during the process of drying. Ngayon, ang formula doon para makuha yung total of moisture that removed is the initial mass is equals to final mass. Initial mass is the 100 kg and the final mass is 66.67 kg. So that the moisture removed during the drying is the 33.35 kg. That's all. Thank you.